Galing siya sa isang mahirap na pamilya at nagsikap siyang maghangad ng kaalaman mula pagkabata. Naisip ko na kung mag-aaral akong mabuti, makakakuha ako ng maraming kaalaman mula sa mga aklat. At na mas marami akong kaalaman at may mas magandang edukasyon, mas yayaman ako. At na ito lang ang paraan para mabago ko ang kapalaran ko at para hindi ako maliitin. Para makapasok sa pinapangarap niyang unibersidad, wala siyang interes dumalo sa mga pagtitipon o magbasa ng salita ng Diyos. Gusto kong manampalataya sa Diyos, pero sa ngayon, pag-aaral muna. Mananampalataya ako ng maayos sa Diyos kapag nakapasok na ako sa unibersidad at may magandang trabaho na. Matapos marinig na may isang kaklase ang nagpakamatay sa pagtalon dahil sa ilang nawalang puntos sa pagsusulit, nagsimula siyang magnilay-nilay. Isang buhay ng kabataan ang nagwakas dahil lang sa ilang puntos. Sulit ba ito? Nabubuhay lang ba tayong mga estudyante para sa mga score? Ang unibersidad lang ba ang tanging paraan para makaahon ako? Talaga bang kayang baguhin ang kaalaman ng tadhana ng isang tao? Nilutas ng mga salita ng Diyos ang kanyang kalituhan at itinuro sa kanya ang tamang landas sa buhay. Mula pagkabata, sinasabi sa akin ng pamilya at mga guro ko na dapat akong mag-aral ng mabuti. At sa pagpasok lang sa unibersidad ako magkakaroon ng magandang buhay. Kung hindi, habang buhay akong magdurusa at magiging mahirap. Mahirap ang pamilya ko at minamaliit kami ng mga tao sa nayon. Kaya naisip ko na kung makakapasok ako sa unibersidad, makakahanap ako ng magandang trabaho. At hindi na mangangahas ang mga tao sa nayon na maliitin kami. Naalala ko ang isang parirala sa aking aklat noong elementarya. Sa pamamagitan ng pagbabasa, makakamit ng isang tao ang pag-ibig at kayamanan. Oo. Naisip ko na kung mag-aaral akong mabuti, makakakuha ako ng maraming kaalaman mula sa mga aklat at na mas marami akong kaalaman at may mas magandang edukasyon, mas yayaman ako. At na ito lang ang paraan para mabago ko ang kapalaran ko at para hindi ako maliitin. Noong kinausap ako ng pamilya ko tungkol sa pananampalataya sa Diyos, pumayag ako sa salita. Pero sa puso ko, naisip ko, gusto kong manampalataya, pero sa ngayon, pag-aaral muna. Mananampalataya ako ng maayos kapag nakapasok na ako sa unibersidad at may magandang trabaho na. Kaya, hindi ako kailanman dumalo sa mga pagtitipon. Paminsan-minsan, ipinapakita sa akin ng pamilya ko ang mga salita ng Diyos, pero binabasa ko lang ang mga iyon na parang aklat ng mga kwento. Habang ang puso ko ay nakatuon sa pagbuo ng magandang kinabukasan sa pamamagitan ng pagpasok sa unibersidad. Kung ganoon, kumusta naman ang mga grado mo? Medyo maganda naman noon at pinupuri ako ng mga tao sa nayon dahil sa magagandang grado at pagiging maunawain ko. Sinasabing tiyak na magtatagumpay ako. Madalas din akong hinihikayat ng mga kamag-anak ko na mag-aral ng mabuti. Sinasabing tiyak na magkakaroon ng isang magtatapos sa unibersidad ang pamilya namin. Nang marinig ko ito, masaya ako at kasabay nito'y nagulat. Dahil mahirap ang pamilya ko at minamaliit kami ng iba, naramdaman kong talagang napakababa ko sa iba, na para bang nasa ilalim ako ng lahat. Hindi ko inaasahan na magiging mataas ang tingin sa akin ng mga tao dahil sa magagandang grado ko. Kaya para sa akin, mukhang ang pagiging may alam dahil sa pagbabasa ay talagang makakakuha ng paggalang at mataas na pagtingin ng iba. Pero naisip ko noon na hindi pa ganoon kaganda ang mga grado ko. Kaya kailangan kong pagsikapan pa ang pag-aaral para makamit ang mas magagandang resulta. Kalaunan, nakapasok ako sa pinakaprestihiyosong high school sa aming bayan at naramdaman kong malaki ang pagkakataon kong makapasok sa unibersidad. At sa panahong iyon,
tiyak na mag-iiba na ang tingin sa akin ng mga nakakakilala sa akin. Pagdating ko ng senior year sa high school, madalas sabihin ng mga guro ko, ang entrance exam sa kolehiyo ang nagtatakda ng taas ng mararating mo sa buhay. Sa lipunan ngayon, mahigpit ang kompetisyon. At tanging ang nakakaangkop lang ang makaliligtas. At kung hindi ka magsisikap habang bata ka, magsisisi ka pagtanda mo. Napagtanto ko na sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng diploma mula sa isang nangungunang universidad ako, magkakaroon ng magandang kinabukasan. At para makamit ang layong ito, lalo pa akong nagsikap sa pag-aaral. Madalas, hindi ako nagpapahinga sa tanghali para lang magawang sagutin ang mga aralin sa silid-aralan. Kahit ang pagpunta sa cafeteria ay parang pag-aaksaya ng oras. Talagang nagsisikap ka ng husto. Oo. Pagkatapos ng bawat pagsusulit, masyado kong pinahahalagahan ang score at ranggo ko. Kapag tumataas ang ranggo ko, tuwang-tuwa ako. Pero kapag hindi ito tumaas, o kaya ay bumaba pa, sobrang nanulumo at nababalisa ako. Kahit na nag-aaral akong mabuti, madalas, nasa pang-12 o pang-13 lang ang ranggo ko. At sobrang nahihirapan ako noon at nakakaramdam ng matinding pressure. Pero patuloy kong iniisip na kung makakapasok ako sa universidad, magkakaroon ako ng magandang buhay at hindi ako mamaliitin. Kaya patuloy akong nag-aral ng mabuti. Hindi nangangahas na maghinay-hinay kahit kaunti. 3 buwan bago ang entrance exam sa kolehiyo, may nangyaring lubos na nakaapekto sa akin. Ano nangyari? Nagkaroon ng mock exam ang paaralan at isang estudyanteng umulit ng taon ang nabigong maabot ang cut-off score para sa isang pangunahing universidad dahil sa ilang puntos lang at nauwi sa kanyang pagpapakamatay. Nagpakamatay siya dahil lang sa ilang puntos? Sobrang tindi siguro ng pressure na naramdaman niya. Oo nga. Talagang nakapipinsala sa mga tao ang sistema ng edukasyon ngayon. Oo. Nang marinig ko ito, labis akong nabahala. Mas mataas ng dihamak ang score niya kaysa sa akin. Pero dahil lang sa ilang puntos, tinapos niya ang buhay niya. Nakaupo ako sa classroom noon at tumingin ako sa paligid. Sa mga mesang may mataas na tambak ng mga libro at sa mga kaklase kong masisipag na nagsisipag-aral. At bigla akong nakaramdam ng labis na pagkalito. Hindi ko maiwasang isipin. Isang buhay ng kabataan ang nagwakas dahil lang sa ilang puntos. Sulit ba ito? Nabubuhay lang ba tayong mga estudyante para sa mga score? Mas mahalaga pa ba ang mga score kaysa sa buhay? Talaga bang kayang itakda ng rangko sa pagsusulit ang kapalaran ng isang tao? Bakit hindi niya ito makita ng malinaw? Pero nang isipin ko kung ano ang pagkakaiba namin ng estudyanteng iyon na umulit ng taon sa eskwela, nakita ko na ang tanging pagkakaiba ay hindi pa ako umabot sa puntong piliin ang magpakamatay. Katulad niya, desperado rin akong nagsusumikap para sa matataas na score para makapasok sa isang magandang universidad. Tinanong ko ang sarili ko, ang universidad lang ba ang tanging paraan para makaahon ako? Paano kung hindi ako makapasok sa universidad? Talaga bang kayang baguhin ng kaalaman ang tadhana ng isang tao? Talagang dapat pag-isipan ang mga tanong na ito. Oo. Napakaraming tanong na hindi ko masagot ang nagpalutang-lutang sa isipan ko. Naisip ko ang lolo ko. Mataas ang pinag-aralan niya at marami siyang nabasang libro. Pero habang buhay siyang naging magsasaka. Hindi binago ng kaalaman ang kanyang kapalaran. Nariyan din ang pinsan ko. Pagkatapos niyang magtapos sa universidad, nagtrabaho siya sa isang malaking lungsod at hinangaan at pinuri siya ng mga tao sa nayon. Pero nagrereklamo pa rin siya na ang trabahong iyon ay hindi pa sapat. Hindi ko alam kung pagkatapos ng lahat ng pagsisikap ko, matutulad ako sa lolo ko na hindi nagamit ang kaalaman o tulad sa pinsan ko na hinahangaan ng iba pero hindi kailanman ako kontento. Paano kung
Nakapasok nga ako sa isang magandang universidad, nagtapos, at nakakuha ng magandang trabaho. At nakamit ko ang paghanga ng iba. At pagkatapos ay nag-asawa at nagkapamilya. Pag-aaralin ko rin ba ng mabuti ang mga anak ko tulad ng ginawa ko? Na nagsusumikap na makapasok sa universidad? Bawat henerasyon ay inuulit ang ganitong takbo ng buhay. Pero ito ba talaga ang tanging paraan para mabuhay? Wala na bang ibang landas? Bago lumapit ang mga tao sa Diyos, ganito na talaga ang nangyayari sa bawat henerasyon. Namumuhay ng walang layunin. Oo. Nakaramdam ako ng pagkalito na hindi ko pa naramdaman dati tungkol sa landas na tatahakin ko sa buhay. At hindi ko alam kung bakit ako nabubuhay o kung ano ang dapat kong hangarin na magiging makabuluhan. Kalaunan, nabasa ko ang mga salita ng makapangyarihang Diyos at nasagot ang mga pagdududa ko. Nabasa ko na sinasabi ng makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa kalakhan ng sansinukob at ng kalangitan, di mabilang na mga nilikha ang naninirahan at nagpaparami, na sumusunod sa batas ng buhay sa isang walang katapusang siklo at sumusunod sa isang tuntuning hindi nagbabago. Yaong mga namamatay ay dala-dala ang mga kwento ng mga buhay, at yaong mga buhay ay inuulit ang parehong kalunos-lunos na kasaysayan ng mga pumanaw na. Kaya nga, hindi maiwasan ng sangkatauhan na tanungin ang sarili. Bakit tayo nabubuhay? At bakit kailangan nating mamatay? Sino ang nag-uutos sa mundong ito? At sino ang lumikha ng sangkatauhang ito? Tunay bang nilikha ng kalikasan ang sangkatauhan? Tunay bang nasa kontrol ng sangkatauhan ang kanyang sariling kapalaran? Amen. Hindi ba't eksaktong tinutukoy ng mga salita ng Diyos ang mga pagdududang mayroon ako noon? Pero, hindi ko kailanman ibinahagi sa sino man ang mga pinakakaloob-loob ang iniisip kong ito. Kaya paanong nalaman ng Diyos? Mukhang nauunawaan ng Diyos ang mga iniisip ko. At higit pa, alam niya ang kasalukuyang kalagayan ng buhay ng buong sangkatauhan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko sa puso ko ang pagkamakapangyarihan sa lahat ng Diyos. At kasabay nito, hinikayat ako ng mga salita ng Diyos na magpatuloy sa pagbabasa. Nagpatuloy ako sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, mula nang unang magkaroon ang tao ng agham panlipunan, ang isip ng tao ay naging abala sa agham at kaalaman. Ang agham at kaalaman ay naging mga kagamitan para sa pamumuno ng sangkatauhan, at doon ay wala ng sapat na puwang para sa tao upang sambahin ang Diyos, at walang kanais-nais na mga kondisyon para sa pagsamba sa Diyos. Ang posisyon ng Diyos ay lumubog ng lalo pang mas mababa sa puso ng tao. Kung wala ang Diyos sa kanyang puso, ang panloob na mundo ng tao ay madilim, walang pag-asa at hungkag. Dahil dito, lumitaw ang maraming panlipunang siyentipiko, mananalaysay at mga politiko upang magpahayag ng mga teorya ng agham panlipunan, teorya ng ebolusyon ng tao, at iba pang mga teorya na sumasalungat sa katotohanan na nilikha ng Diyos ang tao upang punuin ang puso at isip ng tao. At sa ganitong paraan, ang mga naniniwala na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay ay lalo pang nangaunti. At ang mga naniniwala sa teorya ng ebolusyon ay lalo pang dumami ang bilang. Parami ng parami ang mga tao na itinuturing ang mga talaan ng gawain ng Diyos at kanyang mga salita sa kapanahunan ng lumang tipan bilang mga alamat at mga kathang-isip. Sa kanilang mga puso, ang mga tao ay nagwalang bahala sa karangalan at kadakilaan ng Diyos, sa pag-iral ng Diyos at sa doktrina na ang Diyos ay may kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ang pagpapanatili ng sangkatauhan at ang kapalaran ng mga bayan at mga bansa ay hindi na mahalaga sa kanila. Nakatira ang tao sa isang walang kabuluhang mundo, na ang iniintindi lamang ay pagkain, pag-inom, at ang paghahangad ng kasiyahan. Ang agham, kaalaman,
kalayaan, demokrasya, kasiyahan, at kaginhawahan ay nagdadala lamang ng pansamantalang konsuelo sa tao. Kahit na mayroong ganitong mga bagay, hindi pa rin maiwasan ng tao na magkasala at dumaing sa pagiging hindi patas ng lipunan. Hindi mahahadlangan ang pagkakaroon ng mga bagay na ito ang pangungulila at pagnanais ng tao na tumuklas. Sapagkat ang tao ay nilalang ng Diyos, at ang kanyang walang katuturang mga sakripisyo at mga pagtuklas ay maaari lamang magdulot ng higit na pagkabagabag sa kanya at magdulot na ang tao ay umiral sa palagiang kalagayan ng pagkabalisa. Hindi nalalaman kung paano haharapin ang kinabukasan ng sangkatauhan o kung paano haharapin ang landas sa hinaharap. Hanggang sa puntong ang tao ay matakot sa agham at kaalaman at lalong matakot sa damdamin ng kahungkagan. Sa mundong ito, ikaw man ay nakatira sa isang malayang bansa o sa isang bansa na walang mga karapatang pantao. Ikaw ay ganap na walang kakayahang takasan ang kapalaran ng sangkatauhan. Ikaw man ang pinuno o ang pinamumunuan. Ikaw ay ganap na walang kakayahang takasan ang pagnanais na galugarin ang kapalaran, mga hiwaga, at hantungan ng sangkatauhan. Lalong wala kang kakayahang takasan ang nakalilitong damdamin ng kahungkagan. Ang gayong penomeno, na karaniwan sa buong sangkatauhan, ay tinatawag ng mga sosyologo na mga panlipunang penomeno. Ngunit walang dakilang taong lumilitaw upang lutasin ang mga gayong problema. Kung tutuusin, ang tao ay tao, at ang katayuan at buhay ng Diyos ay hindi mapapalitan ng sinumang tao. Ang kailangan ng sangkatauhan ay hindi lang ang isang patas na lipunan kung saan ang lahat ng tao ay kumakain ng sapat, pantay-pantay at malaya. Ang kailangan ng sangkatauhan ay ang kaligtasan ng Diyos at ang kanyang pagtutustos ng buhay sa kanila. Kapag natatanggap ng tao ang itinutustos na buhay ng Diyos at ang kanyang kaligtasan, saka lamang malulutas ang kanyang mga pangangailangan, pagnanais na tumuklas at ang kahungkagan sa puso niya. Amen. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang mga tao ay nilikha ng Diyos. At ang ugat ng ating kahungkagan at kawalang magawa ay dahil wala ng lugar ang Diyos sa ating mga puso. Sa pagbabalik tanaw, naniwala ako sa pag-iral ng Diyos noong bata pa ako. Pero pagpasok ko sa eskwela, walang anumang pagbanggit sa Diyos sa mga textbook. Sinasabi nilang nagmula ang mga tao sa mga unggoy at saka kayang baguhin ng kaalaman ang iyong kapalaran. Maliliit ang ibang paghahangad, ang mga libro ang nakahihigit sa lahat ng ito. At siyensya ang pinakamataas. Ang mga ganitong ideya at pahayag ay mula kay Satanas, na umaakay sa mga tao na sambahin ang kaalaman at siyensya. Hindi ko alam kung kailan, pero tinanggap ko rin ang mga pahayag na ito. Labis kong pinahalagahan ang kaalaman at itinuring itong napakahalaga. At sa paghahangad ng kaalaman, nagsimula kong ituring na pangalawa lang ang pananalig. Puno na ako ng pagkalito tungkol sa buhay. At maraming beses, nakaramdam ako ng di maipaliwanag na kahungkagan. Sa katunayan, ito ay dahil masyado na akong napalayo sa Diyos. Tama. Bagamat pinalawak ng pag-aaral ang aking kaalaman at mga pananaw, at nakatanggap ako ng papuri at mataas na pagtingin mula sa iba, hindi masagot ng kaalaman ang kalituhan ko tungkol sa buhay. Ni hindi nito maituro sa akin ang tamang landas sa buhay. Ang puso ko ay nanatiling nalilito, walang magawa, at nasasaktan. Hindi kayang lutasin ng kaalaman ang kahungkagan sa puso ng isang tao. Tama. Nabasa ko na sinasabi ng Diyos, kung wala ang Diyos sa kanyang puso, ang panloob na mundo ng tao ay madilim, walang pag-asa, at hungkag. Nabasa ko rin na sinasabi ng Diyos, ang kailangan ng sangkatauhan ay hindi lang ang isang patas na lipunan, kung saan ang lahat ng tao ay kumakain ng sapat, pantay-pantay at malaya. Ang kailangan ng sangkatauhan ay ang kaligtasan ng Diyos
at ang kanyang pagtutustos ng buhay sa kanila. Amen. Naunawaan ko na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Diyos at pagtanggap sa kanyang pagliligtas, makakalaya ang isang tao mula sa lahat ng kahungkagan at pasakit. Oo. Mula noon, alam kong kailangan kong taimtim na manampalataya sa Diyos at basahin ang kanyang mga salita. At hindi ko na maaaring pabayaan pa ang aking pananalig. Mula noon, nagsimula akong dumalo sa mga pagtitipon 1 beses sa 1 linggo at ang pagkakataong mabasa ang mga salita ng Diyos ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Pagkatapos ng entrance exam sa kolehiyo, nagkaroon ako ng mas maraming oras para basahin ang mga salita ng Diyos at madalas akong nakakasama ng mga kapatid sa pamumuhay ng buhay iglesia. Nakita ko na sa iglesia ang katotohanan ng naghahari at walang pagkakaiba sa yaman o katayuan sa lipunan, maging sa katagalan sa pananampalataya o edad sa pagitan ng mga kapatid. Lahat ay maaaring magtapat, makipagbahaginan, at tulungan ng isa't isa kapag nagbubunyag kami ng katiwalian at hindi kami nang mamaliit o nakikipagkompetensya sa isa't isa. Talagang nasiyahan ako sa ganitong uri ng buhay. Pero hindi nagtagal, dumating ang sulat ng pagtanggap mula sa universidad at nagsimula akong mag-alinlangan kung dapat pa ba akong pumasok sa universidad. Ito ay isang pagpili ng landas na tatahakin mo sa buhay at siguradong isang napakahirap na pagpili. Oo. Sa totoo lang, gustong-gusto kong pumasok sa universidad. Dahil pagkatapos ng maraming taon ng pag-aaral, ang layon ko talaga ay makapasok sa universidad at para makahanap ng respetableng trabaho na may magandang sahod at mga benepisyo para hindi ako maliitin at para hindi ako magdusa sa kahirapan. Pero nag-aalala rin ako na hindi na ako magkakaroon ng sapat na oras para makipagtipon at magbasa ng mga salita ng Diyos kung papasok ako sa universidad. Sa aking pag-aalinlangan, tinanong ko ang aking pamilya at sabi nila, dapat kang manalangin ng taimtim sa Diyos bago ka magdesisyon para hindi ka magsisi sa huli. Pagkatapos ay ipinanalangin ko sa Diyos ang aking paghihirap. Diyos ko, hindi ko po alam kung dapat ba akong pumasok sa universidad. Pakiramdam ko po, napakahirap makapasok at gusto ko po talagang pumasok. Pero natatakot po ako na kung papasok ako, ang pagiging abala sa pag-aaral ay pipigil sa akin na makadalo ng regular sa mga pagtitipon. Diyos ko, naway gabayan mo po ako na makagawa ng tamang desisyon. Amen. Kalaunan, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang kaalaman ba ay itinuturing ng lahat na isang positibong bagay? Kahit paano, iniisip ng mga tao na ang salitang kaalaman ay nagpapahiwatig ng positibo kaysa negatibo. Kaya bakit natin binabanggit dito na gumagamit si Satanas ng kaalaman upang gawing tiwali ang tao? Hindi ba't ang teorya ng ebolusyon ay isang aspekto ng kaalaman? Hindi ba't ang mga batas ng siyensya ni Newton ay bahagi ng kaalaman? Ang paghila ng grabidad ng daigdig ay bahagi rin ng kaalaman, hindi ba? Kung gayon, bakit inililista ang kaalaman na kasama sa mga bagay na ginagamit ni Satanas upang gawing tiwali ang sangkatauhan? Ano ang pananaw ninyo dito? Mayroon bang kahit katiting na katotohanan sa kaalaman? Kung gayon, ano ang diwa ng kaalaman? Sa anong basihan natututuhan ng tao ang lahat ng kaalamang kanyang napag-aaralan? Ito ba ay batay sa teorya ng ebolusyon? Hindi ba't nakabatay sa ateismo ang kaalaman na natamo ng tao sa pamamagitan ng pagsisiyasat at pagbubuod? Mayroon bang kaugnayan sa Diyos ang alinman sa kaalamang ito? May kaugnayan ba ito sa pagsamba sa Diyos? Ito ba ay konektado sa katotohanan? Kung gayon, paano ginagamit ni Satanas ang kaalaman upang gawing tiwali ang tao?
Kasasabi ko lang na walang anuman sa kaalamang ito ang kaugnay ng pagsamba sa Diyos o katotohanan. Ganito ito iniisip ng ilang tao. Maaaring walang kinalaman sa katotohanan ang kaalaman, ngunit hindi pa rin ito ginagawang tiwali ang mga tao. Ano ang inyong pananaw rito? Tinuruan ka ba ng kaalaman na ang kaligayahan ng tao ay dapat likhain gamit ang kanyang sariling mga kamay? Tinuruan ka ba ng kaalaman na ang kapalaran ng tao ay nasa kanyang sariling mga kamay? Anong uri ng pagsasalita ito? Ito ay maladyablong pagsasalita. Tumpak na tumpak. Ito ay maladyablong pagsasalita. Komplikadong paksa ang kaalaman kung tatalakayin. Maaari mong sabihin na lang na ang isang larangan ng kaalaman ay walang iba, kundi kaalaman lamang. Iyon ay isang larangan ng kaalaman na natututuhan batay sa hindi pagsamba sa Diyos at kakulangan ng pagkaunawa na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Kapag pinag-aaralan ng mga tao ang ganitong uri ng kaalaman, hindi nila nakikita ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay. Hindi nila nakikita ang Diyos na namumuno o namamahala sa lahat ng bagay. Sa halip, ang tangi nilang ginagawa ay walang humpay na pananaliksik at pagsisiyasat sa larangang iyon ng kaalaman at paghahanap ng mga kasagutan batay sa kaalaman. Gayunpaman, hindi ba totoo na kung hindi naniniwala ang mga tao sa Diyos at sa halip ay nagpapatuloy lamang sa pananaliksik, hindi sila kailanman makakahanap ng mga totoong kasagutan? Ang tanging maibibigay sa iyo ng kaalaman ay kabuhayan, trabaho, at kita upang hindi ka magutom. Ngunit hindi ka nito kailanman pasasambahin sa Diyos at hindi ka nito kailanman ilalayo sa kasamaan. Habang lalong pinag-aaralan ng mga tao ang kaalaman, lalo nilang nanaising maghimagsik laban sa Diyos upang isailalim ang Diyos sa kanilang pagsasaliksik, upang subukin ang Diyos at kalabanin ang Diyos. Kaya ngayon, ano ang ating nakikita na itinuturo ng kaalaman sa mga tao? Ang lahat ng ito ay pilosopiya ni Satanas. Mayroon bang kaugnayan sa katotohanan ang mga pilosopiya at mga panuntunan para patuloy na mabuhay na ikinakalat ni Satanas sa mga tiwaling tao? Walang kinalaman ang mga ito sa katotohanan at, sa katunayan, ito ay mga kabaligtaran ng katotohanan. Amen. Inilalantad ng Diyos kung paano ginagamit ni Satanas ang kaalaman bilang pamamaraan para gawing tiwali ang mga tao. Nakita ko na tinutulungan lang tayo ng kaalaman na maunawaan ang mga pangunahing katunayan o sentido komon at na makakatulong ito sa atin sa trabaho at buhay. Pero lihim na isinasama ni Satanas ang mga karagdagang elemento sa ating pag-aaral. Ikinikintal sa atin ang ateismo, evolusyonismo, Marxismo, at iba pang mga ideolohiyang ateistiko. Inaakay tayo ng mga ito na lalong itanggi ang Diyos at lalong mapalayo sa Kanya. Oo. Ang mga ideyang ateistikong ito ay naitanim na sa ating mga puso nang hindi natin namamalayan. At nagsimula tayong itanggi ang pag-iral ng Diyos at lalo pang napalayo sa Kanya. Oo. Talagang napakasama ng intensyon ni Satanas. Oo. Naalala ko ang sinabi sa akin ng isang sister na naniniwala sa pag-iral ng Diyos ang kanyang anak na babae noong bata pa ito. At sumunod pa nga ito sa kanya sa pananalig. Pero nang maglaon, pagkatapos niyang pumasok sa universidad, nang kausapin ng sister ang kanyang anak tungkol sa pananampalataya sa Diyos, hindi na kinilala ng kanyang anak ang pag-iral ng Diyos. Sa katunayan, ganoon din ako. Noong bata pa ako, naniniwala ako sa pag-iral ng Diyos. Pero sa mga textbook at sa kaalamang itinuturo sa paaralan, hindi kailanman nabanggit ang salitang Diyos. At puro materialismo at teorya ng ebolusyon ang laman ng lahat. Sinasabing natural na nabuo ang lahat ng bagay sa mundo at na nagmula ang mga tao sa mga unggoy. Na naging dahilan para magsimula akong pagdudahan ang pag-iral ng Diyos. Napagtanto ko na talagang ginagamit ni Satanas ang kaalaman para gawing tiwali ang mga tao. Oo.
Pero noong panahong iyon, wala akong kamalay-malay rito. At hinahangad ko pa rin ang kaalaman. Gusto kong magpatuloy sa paglangoy sa karagatan ng kaalaman. Habang mas marami akong natututuhang kaalaman, mas magiging malalim ang pagkalason sa akin. Kung sa huli, maging isa akong taong nagtatatwa sa Diyos dahil sa sobrang daming kaalaman, magiging huli na ang lahat. Oo. Tama. Hindi ba't sinisira ko lang ang sarili ko niyan? Nakakatakot ang mga kahihinatnan nito. Oo. Isang araw, nagbasa pa ako ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, mula sa sandaling isilang kang umiiyak sa mundong ito, sinisimulan mo ng gampanan ang iyong mga responsibilidad. Alang-alang sa plano ng Diyos at sa kanyang ordinasyon, ginagampanan mo ang iyong papel at sinisimulan ang iyong paglalakbay sa buhay. Ano man ang iyong maaaring pinagmulan, at anumang paglalakbay ang maaaring nasa iyong harapan, walang makakatakas sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng langit, at walang sino mang makakakontrol sa sarili nilang kapalaran. Dahil siya lamang na may kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng bagay, ang may kakayahan sa gayong gawain. Amen. Naunawaan ko na ang kapalaran ng isang tao ay nasa mga kamay ng Diyos. At walang abilidad ang mga taong baguhin ang kanilang kapalaran. Oo. Kung paano malaladlad ang aking kapalaran, kung anong uri ng trabaho ang gagawin ko, kung anong uri ng buhay ang magkakaroon ako, at kung ako man ay magiging mahirap o mayaman, lahat ng ito ay nasa ilalim ng paunang pagtatakda at kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. At hindi ko kayang baguhin ang mga ito. Lalong hindi mababago ang mga ito sa pamamagitan lang ng kaalaman o isang diploma. Tama. May ilang taong kakaunti lang ang pinag-aralan, pero kayang magnegosyo at kumita ng malaking pera. Samantalang ang iba na may mataas na pinag-aralan ay hindi man lang makahanap ng trabaho. Ganoon talaga. Tulad ng lolo ko, pauna nang itinakda ng Diyos na siya ay maging isang magsasaka. At bagamat marami siyang nabasang libro at maraming natutuhan, hindi nito kayang baguhin ang kanyang kapalaran. Nariyan din ang tatay ko. Nakatapos siya ng high school at nagsilbi pa nga sa militar. Pero, isa lang siyang ordinaryong manggagawa. Pagkatapos ng ilang taon, nagsara ang pabrikang pinagtatrabahuhan niya at wala siyang nagawa kundi ang umuwi para magtrabaho sa bukid. Mula sa mga halimbawang ito, napagtanto ko na ang kapalaran ng isang tao ay talagang wala sa kanyang sariling mga kamay at na ang pagkakaroon ng mas mataas na pinag-aralan ay hindi nangangahulugang magkakaroon ng magandang trabaho o kinabukasan. Gusto kong baguhin ang aking kapalaran sa pamamagitan ng pag-aaral. Pero ang ideyang iyon ay talagang kahangalan at kamangmangan. Oo. Nang mapagtanto ko ito, naging handa akong ipagkatiwala ang aking kinabukasan sa pamamahala ng Diyos. At naging handa akong magpasakop sa kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos. Noong panahong iyon, nagbasa rin ako ng mas marami pang mga salita ng Diyos. At may isang sipi na partikular na nag-iwan ng malalim na impresyon sa akin. Pakinggan natin ito ng sama-sama. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang kabataan ay hindi dapat mawalan ng mga adikain, sigasig, at ng isang masiglang espiritong nagpupunyagi pataas. Hindi sila dapat panghinaan ng loob tungkol sa kanilang mga kinabukasan, at ni hindi sila dapat mawalan ng pag-asa sa buhay o ng tiwala sa hinaharap. Dapat silang magtiyagang magpatuloy sa daan ng katotohanan na pinili na nila ngayon upang matanto ang kanilang naising gugulin ang kanilang buong buhay para sa akin. Hindi sila dapat mawalan ng katotohanan, ni hindi sila dapat magkimkim ng pagiging mapagpaimbabaw at kawalan ng katarungan. Dapat silang maging matatag sa kanilang wastong paninindigan. Hindi sila dapat magpatangay, kundi dapat silang magkaroon ng espiritong may tapang na magsakripisyo
at makibaka para sa katarungan at katotohanan. Ang mga kabataan ay dapat magkaroon ng katapangang huwag sumuko sa pang-aapi ng mga puwersa ng kadiliman at baguhin ang kabuluhan ng kanilang pag-iral. Hindi dapat isuko ng mga kabataan ang kanilang sarili sa paghihirap, kundi ang mas dapat nilang gawin ay magkaroon ng diwa ng pagiging bukas at prangka at ng pagpapatawad sa kanilang mga kapatid. Siyempre, ito ang mga hinihingi ko sa lahat at ang aking payo sa lahat. Ngunit higit pa riyan, ito ang aking mga salitang magpapaginhawa sa lahat ng kabataan. Dapat kayong magsagawa ayon sa aking mga salita. Lalo na, hindi dapat mawalan ng paninindigan ang mga kabataan na malinaw na kilatisin ang mga takbo ng mga bagay at maghanap ng katarungan at katotohanan. Dapat ninyong hangarin ang lahat ng bagay na maganda at mabuti, at dapat ninyong matamo ang realidad ng lahat ng positibong bagay. Higit pa rito, dapat kayong maging responsable para sa inyong buhay at hindi ninyo dapat ito ipagwalang bahala. Pumaparito sa lupa ang mga tao at bihirang ako ay matagpuan at bihira ding magkaroon ng oportunidad na hanapin at matamo ang katotohanan. Bakit hindi ninyo pahalagahan ang magandang pagkakataong ito bilang tamang landas na tatahakin sa buhay na ito? At bakit ninyo binabaliwala palagi ang katotohanan at katarungan? Dapat mapuno ng katarungan, katotohanan, at kabanalan ang inyong buhay. Hindi dapat maging ubod ng sama ang inyong buhay sa napakamurang edad na maghahantong sa inyo na masadlak sa Hades. Hindi ba ninyo nadarama na ito ay magiging isang kakilakilabot na kasawian? Hindi ba ninyo nadarama na magiging lubha itong hindi makatarungan para sa inyo? Amen. Tinulungan ako ng mga salitang ito ng Diyos na mahanap ang tamang direksyon sa buhay. Ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng kagandahan at kabutihan. Nananampalataya ako sa Diyos at binabasa ko ang kanyang mga salita. At mula sa mga ito, makikilala ko ang pagkakaiba ng mga positibo at negatibong bagay. At makikilatis ko ang iba't ibang masasamang kalakaran. At malalaman ko rin kung paano isabuhay ang normal na pagkatao at iba pa. Lahat ng ito ay mga bagay na kailangan ko. Kung hindi ko hinangad ang katotohanan, at sa halip ay pinili kong ipagpatuloy ang paghangad ng kaalaman, may impluwensyahan lang ako ng lahat ng uri ng mga satanikong pilosopiya at lason. At lalo lang akong magiging tiwali. Katulad noong nag-aaral ako, malinaw sa akin na hanggang ganoon lang talaga ang magiging grado ko. Pero hindi ko matanggap ito at nag-aral akong mabuti para makapasok sa isang magandang universidad. Bunga nito, pinahirapan ko ang sarili ko at lalo pang napalayo sa Diyos. Nilikha tayo ng Diyos sa simula at dapat tayong manampalataya sa Kanya at hangarin ang katotohanan. Pero dahil sa pangaakit at paglilihis ni Satanas sa akin, ang alam ko lang ay pumasok sa eskwela at mag-aral. At hindi ko naunawaan na dapat akong manampalataya sa Diyos at sumamba sa Kanya. At hindi ko naunawaan na ang buhay ay dapat tungkol sa paghahangad ng katotohanan at kaligtasan. Lubos akong nakatutok sa pag-aaral at nag-aksaya ako ng napakaraming panahon. Nakita ko na napakaraming katotohanan ng ipinahayag ng Diyos at na napakarami pa rin akong hindi nauunawaan. At napuno ako ng pagsisisi. Kung dumalo lang sana ako ng maayos sa mga pagtitipon, ilang taon na ang nakalipas. Hindi ba't mas marami pa sana akong naunawaang katotohanan? Kung magpapatuloy pa ako sa universidad ng ilang taon pa, baka natapos na ang gawain ng Diyos. Hindi hihintayin ng Diyos na makapagtapos ako
para ipagpatuloy ang kanyang gawain. At dahil doon, tiyak na mawawala sa akin ang pagkakataong maligtas. Oo, hindi naghihintay sa tao ang gawain ng Diyos. Tama. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, naramdaman ko ang apurahang layunin ng Diyos. Naghihintay ang Diyos na bumalik ang sangkatauhan sa harap niya at tanggapin ang kanyang pagliligtas upang hindi na sila magdusa pa sa pinsala ni Satanas. Hindi ko na maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Nagbasa pa ako ng mas maraming salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung ikaw ay may mataas na katayuan, dakilang reputasyon, saganang kaalaman, napakaraming ari-arian, at suporta ng maraming tao, subalit nananatili kang hindi nagugulo ng mga bagay na ito at umaharap ka pa rin sa Diyos upang tanggapin ang kanyang pagtawag at ang kanyang atas, at na gawin kung ano ang hinihingi ng Diyos sa iyo, ang lahat ng iyong ginagawa ay magiging pinakamakabuluhan sa lupa at pinakamakatarungan na gawain ng sangkatauhan. Kung tatanggihan mo ang tawag ng Diyos para sa kapakanan ng katayuan at sarili mong mga layon, lahat ng iyong gagawin ay susumpain at kapupuutan pa nga ng Diyos. Amen. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko ng mas malinaw ang layunin ng Diyos at talagang napalakas ang loob ko. Dahil malinaw na ipinapahayag ng Diyos kung anong uri ng mga tao ang tatanggap ng kanyang pagsang-ayon at mga pagpapala at kung anong uri ng mga tao ang isusumpa at kamumuhian niya. Yung mga lumalapit sa Diyos anuman ang mga hadlang at iniaalay ang kanilang sarili sa Diyos sa katawan at isipan ay mga tatanggap ng pagsang-ayon at mga pagpapala ng Diyos. Kung tatanggihan ng isang tao ang tawag at atas ng Diyos para sa kapakanan ng paghangad ng mga personal na interes, ito ay paghihimagsik laban sa Diyos at ang gayong tao ay itinataboy ng Diyos. Naisip ko na bilang isang nilikha, kung kaalaman lang ang hahangarin ko at hindi ang katotohanan, kung gayon ay sasayangin ko lang ng walang kabuluhan ang hiningang ibinigay sa akin ng Diyos. Kung magagamit ko ang mga taong ito para gawin ang tungkulin ko bilang isang nilikha, sa halip na maghangad na makapag-aral sa universidad, sinasabi sa mas maraming tao ang mabuting balita ng pagdating ng Diyos para gawin ang gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan at tulungan ang mas maraming taong naliligaw na bumalik sa harap ng Diyos tulad ko. Kung gayon, ito ang magiging pinakamakabuluhang bagay na magagawa. Oo. Naalala ko si Pedro. Mahusay siya sa pag-aaral at pag-asal mula pa noong bata. At umasa ang kanyang mga magulang na magtatagumpay siya sa pag-aaral at mamumukod tangi sa mundo. Pero huminto si Pedro sa pag-aaral pagkatapos ng high school sa edad na 17. Hindi niya hinangad ang karagdagang kaalaman o mas mataas na edukasyon para makamit ang kasikatan, pakinabang at katayuan. At sa kabila ng pagsalungat ng kanyang mga magulang, pinili niyang manampalataya sa Diyos at mangaral. Bagamat nabubuhay siya sa pangingisda at namumuhay ng ordinaryo, dahil sa kanyang pananabik sa Diyos, patuloy niyang hinangad na makilala at mahalin ang Diyos, at sa huli, natanggap niya ang pagsang-ayon ng Diyos. Ito ang halimbawang dapat nating tularan. Oo. Hinangaan ko ang paghangad ni Pedro, at kasabay nito, nagbigay ito sa akin ng inspirasyon. Binigyan ako ng determinasyon na isuko ang universidad. Bago ko pa namalayan, dumating na ang araw ng pagpaparehistro sa universidad. Tumawag ang isang kaklase para yayain ako magparehistro ng sabay. Pero sinabi ko sa kanya na hindi ako papasok sa universidad. Pagkatapos niyon, isa-isang dumating ang mga kaklase, mga kaibigan, at mga di nananampalatayang kapamilya para subukang hikayatin ako. Ang ilan ay nagbigay ng mabuting payo na sinasabi, kung walang diploma, hindi ka makakahanap ng magandang trabaho sa mundo. Sinubukan naman akong galitin ng iba sa pagsasabing, may mga taong gustong makapasok sa universidad pero hindi kaya. Pero tingnan mo sarili mo, nakapasok ka. Pero pinili mong hindi pumasok. Sira na ba ang ulo mo?
Sinabi rin ng kuya ko na bibigyan niya ako ng 3,000 yuan kung papasok ako sa universidad. At bibilhan niya ako ng ganito't ganoong klase ng cellphone. Nagaluba ang puso mo? Salamat sa proteksyon ng Diyos. Medyo nalungkot ako at nanghina. Dahil pakiramdam ko, dati akong isang masunurin at matinong bata sa kanilang paningin. Isang nangungunang estudyante na may napakatataas na grado at isang kabataang puno ng potensyal at may magandang kinabukasan. Pero ngayon, itinuturing na akong isang taong sira ang ulo at masuwayin. Medyo hindi komportable ang naging pakiramdam ko. Pero kapag naiisip ko na nasa tamang landas ako sa buhay, na pinipili ang pinakamakatarungang layunin, muli akong napupuno ng pananalig. Maaari nilang isipin at sabihin anumang gusto nila. Magpapatuloy pa rin ako sa pakikipagtipon at paggawa ng tungkulin ko gaya ng dati. Noong panahong iyon, gustong-gusto kong kantahin ang isang himno ng mga salita ng Diyos na tinatawag na dapat mong talikuran ang lahat para sa katotohanan. Pakinggan natin ito ng sama-sama. Sige. Dapat kang magdusa ng paghihirap, alang-alang sa katotohanan. Dapat mong isakripisyo ang iyong sarili para sa katotohanan. Dapat kang magtiis ng kahihiyan para sa katotohanan. At upang makamit ang higit na katotohanan, dapat kang sumailalim sa higit pang pagturusa. Ito ang dapat mong gawin. Ito ang dapat mong gawin. Hindi mo dapat itapon ang katotohanan alang-alang sa kasiyahan ng isang matiwasay na buhay pamilya. At hindi mo dapat iwala ang dangal at integridad ng buong buhay mo para sa pansamantalang kasiyahan. Hindi mo dapat itapon ang katotohanan alang-alang sa kasiyahan ng isang matiwasay na buhay pamilya. At hindi mo dapat iwala ang dangal at integridad ng buong buhay mo para sa pansamantalang kasiyahan. Dapat mong hangarin ang lahat ng maganda at mabuti. At dapat mong hangarin ang isang landas sa buhay na higit na makabuluhan. Kung namumuhay ka ng makamundong buhay at wala kang anumang layong hahangarin, hindi ba't pag-aaksaya ito sa buhay mo? Dapat mong talikuran ang lahat ng kasiyahan ng laman alang-alang sa isang katotohanan. At hindi mo dapat itapon ang lahat ng katotohanan alang-alang sa isang munting kasiyahan. Ang mga ganitong tao ay walang integridad o dangal. Walang kabuluhan ang kanilang pag-iral. Walang kabuluhan ang kanilang pag-iral. Nakapagbibigay inspirasyon talaga ang himnong ito. Oo.
Mula sa mga salita ng Diyos, nakita ko na umaasa ang Diyos na mabubuhay tayo para sa paghahangad ng katotohanan at para sa kung ano ang makatarungan. At kung isusuko natin ang katotohanan para sa pansamantalang kasiyahan, kung gayon ay mawawala sa atin ang ating dignidad. At higit sa lahat, ang halaga at kahulugan ng buhay. Oo. Dati, hindi ko alam kung ano ang isang makabuluhang buhay. Inakala kong ang pag-aaral ng kaalaman sa eskwela, ang pagpasok sa isang magandang universidad, at pagkakaroon ng magandang kinabukasan ay makakakuha ng paghanga ng iba at na mangangahulugan itong mabibigyang kabuluhan ko ang buhay ko. Pero sa hindi inaasahan, pagkatapos ng maraming taon ng pag-aaral, hindi lang sa wala itong naituro sa akin kung paano umasal. Naligaw pa ako ng landas. Nakalimutan ko pa nga na galing ako sa Diyos at na ang hininga ng buhay na ito ay binigay sa akin ng Diyos. At pininsala at nilinlang pa ako ni Satanas. Sa huli, halos naging katulad na ako ni Satanas. Nilalabanan at itinatatwa ang Diyos at namumuhay ng walang anumang halaga o dignidad. Tama. Ngayon, pinipili kong tahakin ang landas ng pananalig sa Diyos at paghahangad ng katotohanan. Kahit hindi ako nauunawaan at sinisiraan ako ng pamilya at mga kaibigan ko. At sa hinaharap, maaaring hindi ako mamuhay ng mayaman o makuha ang paghanga ng mga tao. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos at paggawa ng aking tungkulin, mauunawaan ko ang katotohanan at magkakamit ng buhay. Ito ang pinakamakabuluhang bagay at hindi mawawala ng saysay ang pagdurusang ito. Oo. Kaya, gaano man nila ako sinubukang hikayatin, hindi ako natinag. At alam kong ang lakas na ito ay ibinigay sa akin ng Diyos. Oo. Pagkatapos niyon, hindi ako pumasok sa universidad. At sa halip, ginawa ko ang aking tungkulin sa iglesia. Sa pamamagitan ng pagbabahaginan at paglalantad ng Diyos, nagkaroon ako ng mas malalim na pagkaunawa sa aking paghahangad ng kaalaman. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa proseso ng pagkatuto ng tao ng kaalaman, ginagamit ni Satanas ang lahat ng paraan, maging ito man ay pagkukwento, simpleng pagbibigay sa kanila ng ilang individual na piraso ng kaalaman, o pagpapahintulot sa kanila na masapatan ang kanilang mga pagnanais o ambisyon. Sa anong daan ka nais akayin ni Satanas? Iniisip ng mga tao na walang mali sa pagkatuto ng kaalaman, na ito ay ganap na natural. Upang ilagay ito sa paraang nakakaakit pakinggan, ang magtaguyod ng matatayog na mithiin o ang magkaroon ng mga ambisyon ay pagkakaroon ng mga hangarin, at ito dapat ang tamang landas sa buhay. Hindi ba mas maluwalhating paraan para sa mga tao na mabuhay kung matutupad nila ang kanilang sariling mga mithiin o matagumpay na makapagtatag ng isang karera sa kanilang buhay? Sa paggawa ng mga bagay na ito, hindi lamang mapararangalan ng isang tao ang sariling mga ninuno, bagkus ay maaari ring mag-iwan ng isang tatak sa kasaysayan. Hindi ba ito isang mabuting bagay? Ito ay isang mabuting bagay sa mga mata ng mga taong makamundo, at sa kanila ay dapat itong maging angkop at positibo. Si Satanas ba, gayunpaman, kasama ang masasamang motibo nito, ay dinadala lang ang mga tao sa ganitong uri ng daan at pagkatapos ay ganoon na lamang? Siyempre hindi. Sa katunayan, gaano man katayog ang mga mithiin ng tao, gaano man kamakatotohanan ang mga pagnanais ng tao, o gaano man maaaring kaangkop ang mga ito, ang lahat ng ninanais matamo ng tao, ang lahat ng hinahanap ng tao ay hindi mapaghihiwalay
na nauugnay sa dalawang salita. Ang dalawang salitang ito ay lubhang mahalaga sa buhay ng bawat tao, at ang mga ito ay mga bagay na binabalak na ikintal ni Satanas sa tao. Ano ang dalawang salitang ito? Ang mga ito ay kasikatan at pakinabang. Gumagamit si Satanas ng isang napakabanayad na paraan, isang paraan na lubos na naaayon sa mga kuro-kuro ng mga tao at na hindi masyadong agresibo para magdulot sa mga tao na tanggapin nila nang hindi nila namamalayan ang mga gawi at batas nito upang manatiling buhay, makagawa ng mga layon sa buhay at direksyon sa buhay, at magtaglay ng mga adhikain sa buhay. Gaano man tila kataas pakinggan ang mga salitang ginagamit ng mga tao para pag-usapan ang mga adhikain nila sa buhay, ang mga adhikain na ito ay mahigpit na nauugnay sa kasikatan at pakinabang. Ang lahat ng hinahabol ng sinumang dakila o sikat na tao, o sa katunayan ng sinumang tao, sa buong buhay niya ay nauugnay lang sa dalawang salitang ito: kasikatan at pakinabang. Iniisip ng mga tao na sa sandaling magkaroon sila ng kasikatan at pakinabang, may kapital sila na magagamit nila para magtamasa ng mataas na katayuan at malaking kayamanan, at upang magsaya sa buhay. Iniisip nila na sa sandaling mayroon na silang kasikatan at pakinabang, may kapital na silang magagamit para maghangad ng kasiyahan at makibahagi sa walang pakundangang pagtatamasa ng laman. Alang-alang sa kasikatan at pakinabang na ito na ninanais nila, ang mga tao ay kusang loob, hindi man namamalayan, na ibinibigay kay Satanas ang kanilang mga katawan, puso at maging ang lahat ng mayroon sila, kasama na ang kanilang kinabukasan at kapalaran. Ginagawa nila ito ng walang pag-aatubili, niwala ni isang sandali ng pagdududa, at hindi kailanman natutunan na bawiin ang lahat ng minsang mayroon sila. Mapapanatili ba ng mga tao ang anumang kontrol sa kanilang mga sarili sa sandaling isuko na nila ang kanilang sarili kay Satanas at maging tapat dito sa ganitong paraan? Tiyak na hindi. Sila ay ganap at lubos na kontrolado ni Satanas. Sila ay ganap at lubos na nalugmok sa isang putikan at hindi magawang mapalaya ang kanilang mga sarili. Amen. Sa wakas ay napagtanto ko na inakit pala ako ni Satanas sa maling landas ng paghahangad ng kasikatan at pakinabang. Talagang lihim na mapanira at buktot si Satanas. Gumagamit muna ito ng isang bagay na tila lihitimo para hikayatin ang mga tao na mag-aral at matuto ng kaalaman. Pero sa proseso ng pag-aaral, nang hindi natin namamalayan, ikinikintal nito ang iba't ibang satanikong kaisipan at pahayag sa ating mga puso. Tulad ng, kayang baguhin ng kaalaman ang iyong tadhana, maliliit ang ibang paghahangad, ang mga libro ang nakahigit sa lahat ng ito. Mamukod tangi at magbigay karangalan sa iyong mga ninuno. At ang mga nagpapagal gamit ang kanilang isipan ay namamahala sa iba. At ang mga nagpapagal gamit ang kanilang mga kamay ay pinamamahalaan ng iba. Ang mga ideyang ito ay nag-udyok sa akin na sambahin ang kaalaman at hangarin ang kasikatan at pakinabang. Iniisip na ang pagkakamit ng kasikatan at pakinabang ay magbibigay karangalan sa aking mga ninuno at magbibigay daan sa akin na makatakas sa buhay ng pagpapakapagod. Naisip ko na sa pamamagitan ng pagpasok sa unibersidad, mababago ko ang aking kapalaran at makakamit ang tinatawag ng mga tao na magandang buhay. Nagsimula akong magtuon sa mga score at ranggo sa pagsusulit. At madalas akong nadidismaya at nanlulumo
kapag hindi nagbubunga ng magagandang grado ang mga pagsisikap ko. Kahit na maraming beses kong naramdaman na ang buhay bilang estudyante ay hungkag at nakakabagot, o nakaramdam ako ng sakit dahil sa pakikipagkompetensya sa iba para sa mga ranggo, handa pa rin ako magdusa at magpagal para sa layong ito. Hindi alam kung paano ko mawala at lumaban. Naisip ko ang katabi ko sa classroom. Madalas siyang magsunog ng kilay sa kanyang pagtatangkang makapasok sa isang magandang universidad. Pero nagkaroon siya ng isang di pangkaraniwang sakit dahil sa sobrang pagkabalisa. Gumagaling ang sakit kapag umuwi siya, pero bumabalik kapag pumapasok na sa eskwela. Paulit-ulit itong nangyari. At sa huli, kinailangan niyang huminto sa pag-aaral para magpagaling. Nariyan din iyong estudyanteng umulit ng taon na nagpakamatay sa pagtalon. Sa iba, tila maliit lang naman ang diferensya sa puntos. Pero mas pinahalagahan niyang score na iyon kaysa sa kanyang buhay. Ito rin ay sanhi ng paghahangad ng kasikatan at pakinabang. Oo, nakakatakot ang mga kahihinatnan nito. Kung titingnan ngayon, ang ideyang sa pamamagitan lang ng paghahangad ng kaalaman, magkakaroon ng magandang buhay, gaya ng sinasabi ni Satanas, ay pawang mga mapanlihis na mga maladiablong salita lang. Tama. Mula sa mga katunayang ito, nakita ko ang masamang intensyon ni Satanas na hikayatin ang mga taong hangarin ng kasikatan at pakinabang. Hindi lang tayo inilalayo ni Satanas sa Diyos, kundi pinahihirapan at pinaglalaroan din tayo kung kailan ito gusto. Hanggang sa huli ay nilalamon tayo nito. Tama. Kung hindi ito inilantad ng Diyos, hindi ko kailanman makikita ng malinaw na ang kasikatan at pakinabang ay mga panlalansi na ginagamit ni Satanas para gawing tiwali ang mga tao. At magpapatuloy sana ako sa pagdurusa ng lahat ng uri ng hindi kinakailangang paghihirap para sa kasikatan at pakinabang. At higit pa, mapapalayo sana ako sa Diyos at isasara ang pinto sa kanyang kaligtasan. Nag-aaral akong mabuti ng mahigit 10 taon para makamit ang paghanga ng iba. At napabayaan ko at nakalimutan pa nga ang tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Kung hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa kanyang pagsasaayos na tulungan ako ng mga kapatid at dalhin ako sa buhay iglesia, hindi ko alam kung gaano katagal akong magpapagalagala sa pagkalito. Sa mga nakalipas na taon, sa pamamagitan ng paggawa ng aking tungkulin at pagbabasa ng mga salita ng Diyos, lalo kong nakikita na ang landas ng pananampalataya sa Diyos ang tamang landas sa buhay. Ibinunyag sa atin ng Diyos ang lahat ng hiwaga ng katotohanan. Halimbawa, kung paano umunlad ang sangkatauhan hanggang sa kung nasaan tayo ngayon, kung saan nagmula ang mga tao, at kung saan sila patungo. Ang katotohanan kung paano ginawang tiwaling ni Satanas ang sangkatauhan, kung paano lutasin ang mga tiwaling disposisyon, at isabuhay ang isang tunay na wangis ng tao. Kung paano makilala at sumamba sa Diyos, kung paano maging isang pasok sa pamantayan na nilikha, at iba pa. Sa mga katotohanang ipinahayag ng Diyos, nakita ko ang direksyon ng buhay, at natagpuan ko ang halaga ng aking buhay. Talagang nagpapasalamat ako na dumating sa akin ang pagliligtas ng Diyos, na nagbigay daan sa akin na makabalik sa harap niya. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.